tingin ko lang why are people leaving the Philippine stock market? Because of liquidity. Value turnover of the Philippine stock market, when I was started trading it back in the day 2007, 2008, if I'm not mistaken, the value turnover is around 6 to 8 billion. On a good trading day, mga 10 billion, right? Fast forward 2024, the value turnover is around 6 to 8 billion pa rin. Okay, maliit yung value turnover Yung mga tao kung na naghahanap nung kung ikaw medyo malaki yung capital mo, alright? Tapos gusto mo ng medyo ma-action, okay? Action na relatively less risk, you trade it in Bitcoin. Kasi when you have, let's say, you have 20 million, magbenta ka ngayon ng Bitcoin, kahit ipila mo yan, maya-maya lang mabibili yan. Okay? O kaya magbenta ka ng Bitcoin at market price, hindi mo mako-collapse with your 20 million peso. Pero pag sa stock market, baka pag nabenta ka ng 20 million na isang bentahan, mako-collapse mo yung price Pero may tao pa rin naman sa PSE kasi may volume pa rin naman. It's just that yung kung i-attract mo yung mga mas bagong, mga mas bata na nagki-crypto na, medyo mahirapan ka pabalikin tingin ko lang why are people leaving the Philippine stock market? Because of liquidity. Value turnover of the Philippine stock market, when I was started trading it back in the day 2007, 2008, if I'm not mistaken, the value turnover is around 6 to 8 billion. On a good trading day, mga 10 billion, right? Fast forward 2024, the value turnover is around 6 to 8 billion pa rin. Okay, maliit yung value turnover Maliit yung liquidity. Okay? So buong PSE na 'yon buong PSE na yung ang liquidity mo pinag-uusapan natin is 6 to 8 billion in one day. Sa crypto kasi, a small altcoin can easily do 100 million, 300 million value turnover sa isang 24. Kasi 24 hours ang trading Okay? Yung iba, yung mga big caps, by the billions Alright? So, of dollars dollars pinag-uusapan natin dito $100 million, $200 million. Diba? $500 million. Isang coin pa lang yun. So, ito buong PSE na. Yung value turnover. So, yung mga tao, I think, yung mga tao kung na naghahanap nung kung ikaw medyo malaki yung capital mo, alright? Tapos gusto mo ng medyo ma-action, okay? Action na relatively less risk, you trade it in Bitcoin. Kasi when you have, let's say, you have 20 million, magbenta ka ngayon ng Bitcoin, kahit ipila mo yan, maya-maya lang mabibili yan. Okay? O kaya magbenta ka ng Bitcoin at market price, hindi mo mako-collapse with your 20 million peso. Pero pag sa stock market, baka pag nabenta ka ng 20 million na isang bentahan, mako-collapse mo yung price So yung liquidity, may liquidity issue. That's one. For me, this is just a personal opinion. Number two, yung mga iba, especially yung mga bago, mga younger ones na nagsimula sa PSE, nung nakita nila yung crypto, para mas mabilis tong crypto. Kasi nga 24/7 yung trading, di ba? Maraming mga nagko-call center sa gabi pasok, di ba? Maraming sa gabi lang pwede mag-trade. Right? So, yung flexibility ng crypto nandoon, that's probably one of the reason kung bakit mas gusto nung mga tao na mag-crypto. Tapos alisin mo pa yung dagdag mo pa yung upside potential, di ba? Marami nga dito ang hinahabol lang yung mga 10x, 20x, di ba? Yun lang yung pinunta
10x, 20x, 30x, 100x, yun ang hinahanap. Sa PSE, medyo matagal yun. Di ba? Yung 10x, 20x mo, medyo matagal. So, yun lang yung nakikita natin na ilan sa mga possible reasons, no? Pero may tao pa rin naman sa PSE kasi may volume pa rin naman. It's just that yung kung i-attract mo yung mga mas bagong, mas bata na nagki-crypto na, medyo mahirapan ka pabalikin eh. Yung mga nasa crypto eh. Kasi masanay na sila dito eh. Yun lang yung nakikita natin. And then to answer your question kung meron mas lamang na ba yung crypto ko sa PSE? Yes. Mas lamang na yung crypto na portfolio. Konting-konti na lang natira sa PSE. Right. Kasi nakita mo yung at least in terms of your preference on how to put your money to work hard for you, doon mo mas nakikita sa crypto. Since you have a position pa sa Philippine stock market, although it's smaller than your crypto portfolio, ano pa yung reason mo na lang? Why are you still investing sa Philippine stocks? Ano na lang ba to? Nationalistic pride na lang ba to? Or, syempre, you said meron pa rin. What's your main reason? Alright, nakalimutan ko yung password ko. Joke lang. Yun ang reason. Hindi ko na alam yung password ko eh. Okay. So, naka-hold na talaga. Hindi naman siya. Part of it, kasi malaki utang na loob sa PSE. Kaya sobrang, kumbaga, hindi siya mawawala sa akin. Kasi, I experienced a life-changing gain sa PSE back in the day, 2018, nung kasagsagan ng third tail ko. Hindi pa yung dito noon prior to dito pa to, prior pandemic pa, 2018, yung Now Corporation na stock. So after ilang years na experience ko sa market, finally nakapuro ko nung Now Corporation. It's trading, I think, at below 3 peso during that time, or nasa ganon, went up to 20. Nakabudega ako ng maganda-ganda. So, the result of that, I was able to pay yung housing loan ko. During that time, nagpapatayo ako ng bahay eh. So, inutang ko yung pampatayo ng bahay ko. So, sabi ko, grabe, may ganito pala talaga. So, I was able to have a life-changing gain. So, medyo nakaluwag-luwag kasi wala ka nang babayarang amortization ng bahay. So, kaya grateful ako na na-experience ko yun sa PSE. Kasi kung hindi naman, di ba? So, wala sigurong Tito G ngayon, di ba? So, natuto ako mag-trade because of PSE. Kaya, meron pa rin tayong sobrang konti na nga lang, no, na capital na naka-deploy dyan. Yung ban tipong jackpotan kung ma-hit niya. Pero I seldom monitor it na eh. Dati nagla-livestream pa ako sa PSE eh. Pero sabi ko, I need to focus eh. Kasi limited lang yung oras natin. So sabi ko, I need to focus. So nag-focus ako on crypto and forex. Crypto is bodega, forex is active trading. So si PSE is forget password. Yeah, natuwa ako doon legit forget password. Pero yung at least yun yung nagagawa rin when you prepare when the opportunity comes. I'm sure hindi chamba yun eh nung nakaposisyon ka sa now eh. Nagbodega ka ng madaming now. So when the right time comes, nag 20 pesos, you reap the benefit of it.